Sa taong ito 2007, sa nakalipas na 30 taon at sa nagdaang 3 termino ng mga pangulo. Sa panahon daw ni Pangulong Gloria, mabilis na umangat ang ekonomiya ng bansa na merong 4.5 growth kada taon at meron ding GDP growth na lalagpas naman ng 7%. Magandang achievements ito dahil nagamit daw ng Pangulo ang kanyang pagiging ekonomista. Kaya lang naroon na nga tayo na tumaas ang ekonomiya sa kabila ng mga kaguluhan sa bansa at mga isyong politikal. Pero bakit parang tila walang katahimikan at hindi matapos-tapos ang iba't ibang mga akusasyon laban sa pamahalaan? Patuloy ang kahirapan at patuloy ang pagdurusa ng mga mamamayan. Sa taong ito 2007 ay may papatupad ang Tobacco Regulation Act of 2003 kung saan nakapaloob dito ang pag-aalis ng mga tobacco advertising sa mga telebisyon, radyo at mga print medias. Kinakailangan ding lagyan ng mga tobacco product ng mga graphic health warnings na nagpapakita ng masamang epekto ng paninigarilyo at ipinagbabawal ang pagtitinda ng mga ito sa mga mataong lugar tulad ng eskwelahan, ospital at mga public transportation. At hindi rin papayagang makabili ang mga bata o kung hindi ka pa nagdi-18. Ma-introduce naman sa taong ito 2007 ang Philippine brand mobile phone na MyPhone ay dinisenyo at iminarket ng MySolid Technologies and Devices Corporation. Sa kabila ng mga piyesa nito ay galing sa China ay kinukonsider ito na Pinoy local brand at makikilala pa nga sa taglines na Tatak Pinoy, Tatak Matibay. Bumida naman ang Fresh PBB housemate love team na sina Kim Chiu at Gerald Anderson sa series version ng Sana'y Maulit Muli na ipinalabas sa ABS-CBN January 2007. Ang teleserye ito ay nagkaroon ng film version noong 1995 na pinagbidahan itong sina Aga Mulak at Lea Salonga. Samantala sa kaparehong araw, January 2007, na magpasimula sa GMA 7 ang isa ring Korean series na nag-hit sa ating bansa, ang Jumong. Isang historical action drama series patungkol sa kwento nitong si Jumong na mula sa pagiging simpleng prinsipe lamang ay magiging makapangyarihang leader na pag-iisahin at itatatag ang isang Korean kingdom. At January 13, 2007 naman, naganapin sa bansa sa Mandawi City ang 12 ASEAN Summit. Pagpupulong ito ng mga bansa sa nasabing rehiyon o ang mga Southeast Asian countries. Ito ay para talakayin ng mga usaping pang-ekonomiya, politika, seguridad at socio-cultural development. Sumunod na buwan, February 4, 2007, na magpasimula naman ng masabing kiddie show din na mga kwento ni Lola Basyang. Ito ay sa GMA 7 kung saan bibida dito sina Paul Salas bilang Efren at itong si Madeline Reynes bilang si Herbie na siyang magiging tagabasa ng mga kwento na kapupulutan ng aral. February 25 naman 2007 na magpasimula naman ng second season ng Pinoy Big Brother na isa ring civilian season at masasabing 4th season ng nasabing reality show kung saan hihirangin namang big winner dito ay itong si Beatrice So. Sa buwan naman ng March 1, 2007 ay nagbukas ang SM City Bacolod, isang supermall sa Bacolod, Negros Occidental. Ito ang sinasabing pang 29 na supermall ng SM Prime Holdings. Sa taong ito 2007 ay mauuso sa ating bansa ang paggamit ng mga bagong modelo ng mga cellphone na masasabing music phone tulad ng Samsung A250, Sony Ericsson W88OI at ang Nokia Express Music. Magiging gamit na gamit ang mga phone na ito dahil nga mauuso rin sa mga panahon ito ang pag-download ng mga MP3 sa iba't ibang mga website. Mas pabor din kasi ito sa mga mahihilig talaga sa mga music dahil mas handy nga, mas maliit, natipid nga sa space at syempre mas madaling bitbitin kung ikukumpara sa mga CD players. At isa pa ay malaki rin ang memory nito.
Marami kang mailalagay ng mga kanta. At speaking nga sa mga website ay usong-uso rin sa panahon na ito na pinagda-downloadan ng mga MP3 ang website na LimeWire. Kaya naman ang pagkakaroon ng cellphone na music player na rin ay talaga namang patok na patok sa panahong ito. Samantala naganap naman March 20, 2007 ang isang hostage crisis sa harap ng Manila City Hall kung saan isang civil engineer na nagngangalang Armando June Ducat kasama ang nagngangalang ding Cesar Carbone ay ng hostage ng 26 na daycare students at 4 na guro ng Musmos Daycare Center kung saan nasa loob sila ng isang bus na patungo sana sa isang field trip. Dito sa loob ng bus ay bit-bit nitong si Armando Ducat, isang barel at granada. Pero alam nyo ba na itong si Ducat din mismo ang may-ari pala ng Musmos Daycare Center? So ang kanyang hostage ay ang kanya mismong mga mag-aaral. Pero bakit nangyari ito? Ito ay dahil gusto nyo lang daw humiling ng pantay na karapatan at edukasyon sa mga mahihirap na kabataan na nakatira sa parola sa Tondo. Huwag po kayo magagalit sa akin sapagkat sasabihin ko katotohanan. Kung meron ng edukasyon ang mga kabataan, magkakaroon sila ng disiplina, hindi sila magiging hati, hindi magiging lasingger. Kung meron, naintindihan pa ninyo ako. Sa kanyang pang-hostage ay hiniling niya na bigyan ng magandang edukasyon ng mga ito at ng sariling mga bahay ang pamilya. Maganda naman sana ang intensyon nitong si Ducat. Kaya nga lang ay ginawa niya sa maling pamamaraan. Ikaw ba naman yung mga hostage eh? Siyempre kahit sino may inis sa'yo, as may dala ka pang granada. Matapos ang 10 oras na negosasyon, sa tulong nitong si Chavit Singson, ay pumayag ng sumuko itong si Ducat at pinakawalan na rin ang kanyang mga hostages. Dahil sa kanyang ginawa ay sinampahan ng kasong illegal detention at violation of gun ban itong si Ducat. Dahil sa panahon ngayon ay magkakaroon ng eleksyon sa ating bansa. Sa taon ding ito 2007 ay masabing taon ng pagpapasimula ng Facebook sa ating bansa. Pagkaman ginagamit pa rin ng mga Pilipino ang Friendster bilang isang social media, ay unti-unti na rin tayo nagsishift sa paggamit nga ng Facebook. Ito ay dahil sa mas maganda ang interface nito at mas marami ang mga advanced features. Ang taong 2007 hanggang 2008 ay magaganap ang sinasabing transformation ng social media sa Pilipinas. Kaya naman noong taong 2009 ay tuluyan ng mauungusan ng Facebook ang Friendster bilang pangunahing social media sa ating bansa. April 12, 2007 na magpasimula ang DCMM Teleradyo, isang Philippine Pay Television channel na nasa ilalim din ng ABS-CBN na main content provider ng nasabing cable station. Samantala, pagkaman 2011 na i-launch sa bansa ang localized site ng YouTube, sa taong ito 2007 ay sisikat sa platform at pagkakaguluhan ng video nitong si Charis Pempenko na kumakanta ng isang Whitney Houston song sa isang talent show. Kaya naman maraming nakapag-isip na ang YouTube ay masabing isang platform na magbuboost ng isang talent ng isang personalidad. April 15, 2007 nang ganapin ang bakbakang Manny Pacquiao at Jorge Solis na tinawag na Blaze of Glory. Sa labang ito, sa kabila ng height advantage at ang pagkakaroon ng cut dahil sa accidental headbutt, ay nagawa pa rin inakaw nitong si Manny Pacquiao itong si Jorge Solis sa round 8 para sa WBC International Super Featherweight Championship. Bahagyaring sisikat sa bansa ang anime na Bleach na magpapasimula sa GMA 7 April 16, 2007. Kuwento nitong si Ichigo, isang Soul Reaper na sasagupain ng mga masamang nilalang para mapangalagaan ang mundo at ang sangkatauhan. April 20, 2007 naman, nang pumirma ng kontrata ang ating gobyerno na nagkakahalaga ng $329.5 billion. Ito ay sa Chinese Communication Company na Zhongxing Telecommunication Equipment o ZTE. Ito ay para sa National Broadband Network Project, kung saan sinasabing nagkaroon daw ng anomalya dito dahil nagkaroon daw ng kickback syempre ang mga nakipagtransaksyon dito. Isa pa ay nagkaroon din ng tinatawag na bribery. At ang matindi rin dito ay hindi raw dumaan sa tamang proseso ang pakikipag-deal sa kumpanyang ito
na dapat daw talaga idadaan muna sa Senado. At isa pa ay napakamahal din daw ng nasabing kontrata. At dahil nga sa napakadaming kontrobersya ng nasabing deal, ay ang mismong gobyerno na ang nagkansela nito. Siyempre kakancel talaga nila dahil nabuko. Nagpasimula naman sa GMA 7 April 23, 2007 ang Japanese series na Boys Over Flowers o Hanayori Dango. Isang TV show na nakabase rin o masasabing katulad din ng kwento ng Meet Your Garden. Kaya naman sinubaybayan din ito ng napakaraming mga kabataan. At kasabay ng Hanayori Dango sa ABS-CBN naman ang mga teleseryeng hiram na muka nitong si Art Evangelista, TJ Monterde at Jeff Eigenman. At ang walang kapalit naman itong si Piolo Pascual at Claudine Barreto na nagpasimula din April 23, 2007. A new report by the International Federation of Journalists identifies the Philippines as the second most dangerous place in the world for journalists in the past 25 years. Mula 2006 hanggang 2007 ay nanatili namang dangerous place for journalists ang ating bansa. Ito ay dahil nga sa mga tala ng pagpaslang sa mga mamamahayag na sinasabing nagkisiwalat daw ng mga katiwalian sa gobyerno. At sa taong ito 2007 ay kabilang sa mga pinaslang ay itong sina Hernani Pastolero at Carmelo Palacio. May 14, 2007 ang ganapin ang national and local election sa ating bansa kung saan boboto ang mga Pilipino ng panibagong hanay ng mga mambabatas at mga local government officials. Nanguna sa pagkasenador itong sina Loren Legarda at Chis Escudero na mayroong mga botong 18 milyon. Sa mga panahon ito ay sikat na sikat talaga sa Escudero. Dahil nung panahon ng kongresista siya ay sinusulong niya ang impeachment nitong si Gloria. Kaya ka nakakapagtaka. Sa panahon ngayon ay parang takot yata kay Sara. At sa bonding ito ng Mayo, malungkot na balita naman ng dalawang alamat sa ating bansa sa Philippine music at sa broadcasting industry ang namaalam. May 17 ang bawian ng buhay itong si Kuya Cesar at may 18 naman ang bawian naman ng buhay ang novelty king na si Yoyoy Villame. Sa kabila ng kanilang mga pagpanaw ay nag-iwan sila ng legasiya sa ating bansa. Sa taong ito hindi pa rin nagtatapos at nagpapatuloy ang pagsikat ng mga OPM song sa ating bansa. Bagaman marami rin mga international song ang ating tinangkilik, iba talaga ang kasikatan ng OPM sa mga panahong ito. Sisikat ang kantang Oo ng Up Dharma Down. Nagtapos ang lahat sa di inaasahan. Pilit ng Hilera. Rebound ng Silent Sanctuary. Anghel sa Lupa ng Stone Free. Sundo ng Imago. Paano nangyari yun ng Mayonnaise? Puso ko'y naninikip dahil lang sa'yo. Love Team ng Itchy Worms. Na nababaliw na ako sa'yo. At Provinciana ng Bamboo. Hirap pamuhin ang probinsyana. Wag na paibig. At sasabay din sa pagsikat ng mga kantang ito, ang pagsikat din. Ito ay kalipunan ng mga ihid song na binigyan ng bagong tunog ng mga sikat na banda at mga OPM acts sa panahong ito. Huwag mo nang itanong sa akin. I wanted life to be this way. Just a little. Di mapakali magdama. At ngayon, di pa rin. Nagpasimula naman sa GMA 7 ang television drama series na Impostora, June 4, 2007, na pinagbidaan itong sina Isa Calzado at Sunshine Dizon. Sinasabing nakabase sa 1993 film sa isang sulok ng pangarap. Kwento nitong si Nympha na nagpanggap bilang si Rosette gamit ang plastic surgery. At sa panahon na tinake over nitong si Nympha ang buhay nitong si Rosette,
ay tsaka naman babalik ang tunay na Rosette at dito ay magkakaroon ng conflict. Sa taong ito 2007, June 16, ay magiging highly urbanized city naman ang San Juan nang ratipikahan ng Republic Act 9388 at gayon din ang nabotas ng ratipikahan naman ang Republic Act 9387. Sa buwan naman ng July 2007, sisikat ang batang artista na siyang gumanap bilang Angelita sa teleseryeng Mata ng mga Angelita. Ito ay si Cristel Reyes. Ang nasabing teleserye ay magpapasimula sa GMA 7, July 2, 2007. Ito ay adaptation ng 1978 fantasy film. Kwento ng batang si Angelita na may kakaibang kakayahan o kapangyarihan na makakita ng kabutihan sa isang tao. At gamit din ng kanyang kapangyarihan ay makakatulong din siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. July 7, 2007, nang magbunyi din ang sambayan ng Pilipino sa pagkapanalo ng ating kababayan na si Nonito Donaire nang ma-knockout naman niya sa 5th round ang undefeated fighter na si Vic Darchinyan. Ito ay para sa IBF at IBO flyweight titles, kung saan ang laban pang ito ay tinanghal na knockout at upset of the year ng Ring Magazine. Nakakapanghilakbot na balita naman ang umulat sa bansa ng 14 na miyembro ng Philippine Marines ang natagpuang walang buhay matapos ang kanilang enkwentro sa basilan sa mga MILF at Abu Sayyaf. At ang nakakagulat nga at ang nakakapanghilakbot ay ang paraan ng pagpaslang sa kanila. Alam nyo na siguro kung paano yun. Sa taon din ito 2007 ay nagbukas ang Nayong Pilipino Clark sa itong cultural park na nagpi-feature ng mga Filipino culture at ito ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat sa Pampanga. July 23, 2007 na magpasimula naman ng morning show na Good Morning Kuya. Ito ay sa TV network na UNTV. Original itong pinag-usan nitong si Kuya Daniel Razon. Ang programa ito ay nakapokus sa public service, pagbibigay ng balita at kaalaman. At sa ngayon isa ito sa pinakamatagal na morning show na hanggang sa ngayon ay may ere pa rin sa ating bansa. Ipinalabas naman sa takilya July 25, 2007 ang Filipino horror film na Ouija. Tipikal na kwentong katatakutan na isang grupong nakakita ng isang Ouija board sa isang bahay at lalaroin nila ito at doon ay didemonyohin na sila. Bagaman pangkaraniwan ay nagustuhan naman ito ng mga Pilipino. Nagpasimula naman July 26, 2007 ang San Miguel Brewery Incorporated, pinakamalaking brewery sa bansa na gumagawa ng San Miguel Beer, ang kanilang flagship brand na isa sa sinasabing pinakamabentang beer sa buong mundo. Ang kumpanya ito ay subsidiary din ng San Miguel Food and Beverage Incorporated na bahagi din ng San Miguel Corporation. Sa buwan naman ng Agosto, nagpasimula naman sa ABS-CBN ng isa sa pinakakilalang alien team show sa ating bansa, ang Kokey. Ginawa itong series o teleserye sa taong ito 2007. Dahil nga ang teleserye ito ay nakabase sa 1997 film na may kaparehong title. At August 8, 2007, nang magkasunod na nanalasa sa ating bansa ang dalawang bagyo, ang bagyong Chedeng at ang bagyong Dodong, na kapwa dumaan sa bandang hilaga ng ating bansa. Marimar, ako po si Marimar, lumaki sa... Ipinalabas naman August 13, 2007 sa GMA 7 ang Marian Rivera version ng Marimar, kung saan nakapartner niya rito bilang si Sergio ang kanyang asawang si Dingdong Dantes. Pumatok sa bansa ang Marimar na ito at masabing bahagi rin ang pagpapasimula ng kasikatan nitong si Marian Rivera bilang isang primetime queen ng GMA 7. Ayoko na nang may kahati ako, kaya hindi na kita pwedeng mahalin. Paano pag hindi ko na kayang ayusin yung mga nasira ko? Pinalabas naman sa takilya August 15, 2007 ang isa sa pinakamapalakit na pelikula sa Philippine cinema history, ang A Love Story, na pinagbidaan itong sina Marcel Soriano, Aga Mulak at Angelica Panganiban. Kwento nitong si Ian na ginampanan nitong si Aga Mulak na may in love sa dalawang babae. Ang kanyang first love na si Joanna. Nagagampanan nga nitong si Marcel Soriano
at ang independent career woman na si Kring. Nagagampanan naman itong si Angelica Panganiban, kung saan magkakaroon nga ng struggle sa kanyang pamimili. Hindi pa man tayo nakaka-recover sa dalawang nagdaang bagyo. August 15, 2007, nang pumasok naman sa bansa ang bagyong Egay na dumaan din sa gawing hilagan ng Pilipinas, kung saan ay 3 ang binawian ng buhay. Magpapasimula naman August 19, 2007 sa GMA7 ang Caps Amazing Stories na pinag-usapan naman itong si Bong Revilla Jr. Pinifeatured ng programa ang iba't ibang mga educational clips mula sa mga iba't ibang foreign documentary television series na inirarank from 5 to 1. Nag-trending din sa taong ito ang tinatawag na Hello Papi Scandal. Ito naman ay issue ng dayaan sa programang Wawawi sa segment na Willionario. Tinawag itong Hello Papi Scandal dahil hindi pa rin naman nalalaw sa mga panahon ito ang issue ng Hello Garci. Ano bang nangyari sa Hello Papi Scandal? Marami ang nagduda na dapat kasi ay 2 na number ang nasa isang lalagyan na hinihila nitong si Willie, pero may lumabas na 0. 0 ang lumabas. Ayun, walang laman. Mali. Sandali. Ang tumigan. Saka hinugot mula sa likod ng wheel ang isa pang black film na may number 2, hawak ng kanyang kaliwang kamay ang number 2, hawang tanga naman ng kanyang kanang kamay ang tila blankong itim na film. Kaya naman naisip ng mga manonood na pwedeng pinipili lang pala ni Willie kung ano gusto niyang bunutin, kung 2 ba o 0. Kung gusto niya ipanalo ang isang contestant na ilang para batikusin ang Wawawi. At dito rin naganap yung pang-aasar nitong si Joey De Leon dito kay Willie Revillame. Explain before you complain. Ganun lang po yan. Samantala August 28, 2007 nang arestuhin ng mga Dutch police itong si founding chairman ng Communist Party of the Philippines, Jose Maria Sison o si Joma Sison, sa kanyang tinutuluyan sa Utrecht sa Netherlands. Ito ay dahil sa pagkakasangkot niya raw sa pagpatay sa kanyang mga dating kasama noong 2003 at 2004. The accusation is false. As I told the judges, examining judges, Pero kalaunan na ipinakawalan din itong si Sison. Ito ay dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Ilan pang mga Tagalog alternative music o OPM songs ang pumailan lang sa taong ito sa mga radio station, tulad ng Tadhana ng Moonstar 88, Salamat nitong si Yeng Constantino, Ikaw Lamang ng Silent Sanctuary, Sa lahat Huwag Ka Nang Umiyak ng Sugar Free, Lapit na sa akin, lapit na sa akin. Tatsulok ng Bamboo, Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, Dinamayan ng si Cycle Mine, kahit saan ka man naroroon, Ambisyoso ng Kamikaze, libre lang mangarap, walang hanggan na at ang sinasabing mga pinakasumikat na kanta sa bansa sa taong 2007 ang Nakapagtataka ng Sponge Cola at ang Magbalik ng Kala Lili. kung tunay tayong mamahala, tulad ng ilog na hindi tumitigil. Sa buwan naman ng Setyembre, nang maging component city naman ng Bicol ang Naga City, September 2, 2007, nang ratipikahan ng Republic Act 9491. September 12, 2007 naman, nang tuluyang makonvict itong si Pangulong Erap sa kasong planter, kung saan natula siya ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong, at na-acquit naman siya sa iba pang mga kaso. Sa buwan ito ng Setyembre, September 16, 2007, nang manalasa sa bansa ang Bagyong Goreng. Nabagaman ang mata nito ay hindi naman eksaktong tumama sa bansa, ay nagdala pa rin ito ng matinding pag-ulan, lalo na sa Negros Occidental. 2 katawang sinasabing nasawi at umabot naman sa mahigit 5 milyon ang naging pinsala. Sa buwan naman ng Oktubre, isa na namang issue ang lumitaw laban kay Pangulong Arroyo. Ito yung pagkakasangkot niya raw sa mga panunuhol sa ilang mga kongresista at mga opisyal ng gobyerno
Ito'y parang may sulong ang tiyatsa o ang pagbabago ng batas. Ang sa ganun ay manatili siya sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng bansa. At isa nga sa mga tumistigo rito, itong si Governor Pandillo, na sinasabing naabutan nga daw siya ng envelope na may lamang pera. At ang mga pangyayari pa ito ay naimbestigahan din sa Senado. Humabol pa sa taong ito ang ikalawang paghaharap naman itong si Manny Pacquiao at itong si Marco Antonio Barrera sa larangan ng boxing na pinamagatan namang Will to Win, parang segment lang ng Wawawi. Ito ay para naman sa WBC International Super Featherweight Championship. At sa kabila ng hindi na knockout itong si Manny Pacquiao, itong si Barrera, ay tinalo niya naman ito via unanimous decision. Ngunit kung ako'y maghihintay, umasa pa't Isa pang Korean series na masabing mala Jewel in the Palace ang vibes. Ang Wang Genie ay nagpasimula na sa GMA7 October 8, 2007. Isang heavy drama show na nagustuhan din ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan. Isang trahedya naman na isang malakas na pagsabog ang naganap October 19, ito sa Glorieta 2. Isang shopping complex sa Ayala Center. Sa pangyayaring ito ay nagulantang ang buong bansa at syempre mga otoridad dahil 11 ang binawian ng buhay at napakaraming mga sugatan dahil nakakala rin nila na pag-atake ito ng mga terorista. Pero nang imbestigahan sa mas malalim pang pag-iimbestiga na ang pagsabog ay dahil lamang sa concentration ng methane gas sa nasabing edipisyo. Sa kabila naman ng hatol na reklusyon perpetua dahil nga sa pandarambong dito kay ERAP o kay dating Pangulong Joseph Estrada. Isang buwan pa lamang nakakalipas, October 25, 2007, ay agad din siyang nabigyan ng pardon nitong si Pangulong Gloria. Dahilan para siya ay agad na makalaya sa kanyang pagkakakulong. Ang pardon ay sinasabing grant nitong si Pangulong Gloria dahil doon sa may katandaan na itong si Pangulong ERAP. Pero ang pagkakalaya nitong si ERAP ay agad na binatikos ng napakaraming mga Pilipino. System dito ay double standard, may pinipili. Dating presidente ka, dati kang pangulo, so merong mga special privileges. Napalabas lang daw ito ni Gloria para makakuha ng simpatya sa mga taga-suporta ni ERAP at ng mga kalaban sa politika. Samantala sa pardon na naigawad kay Pangulong ERAP ay nagbalik din ang karapatan niya sa paghawak ng mga posisyon sa local government. Kaya nga siya ay naging mayor pa ng Maynila. Parang kagaya din nung kay Robin na binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte. Kaya naman naging senador ng bansa. October 26, 2007, nang mag-overshoot naman sa runway ng Butuan Airport ang Philippine Airlines Flight 475 nang mag-landing nga ito. Ang aeroplano ay sinasabi nang galing sa Maynila kung saan nagtamo ng injuries ang 19 na pasahero nito, kabilang ng piloto at ang co-pilot, at nasira din ang nasabing eroplano. Sa pag-iimbestiga, sinasabing may kasalanan ay ang mga piloto. May talo, no? Nagpasimula naman October 27, 2007 sa GMA7 ang Kakasakaba sa Grade 5. Isang game show na pinag-usan nitong si Jano Gibbs na franchise ng American game show na Are You Smarter Than 5th Grader na meron naman sa International TV Network na Fox. October 29, 2007, nangganapin naman sa bansa ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Ito yung nang maamyenda ng Republic Act 9340. So what's the point in all of this when you will never change? Sa taong ito 2007 ay magpapasimula ang tinatawag na Peak Scene Kid Era kung saan nauuso ang mga imo-imo sa ating bansa. Nariyan kasi ang impluensya ng mga international band na may Chemical Romance, Fall Out Boy, Secondhand Serenade, Panic at the Disco, Paramore, Click 5 at napakarami pang iba. At sa local syempre nariyan naman ang Tapcast at ang Chico Sai. Ito yung panahon na grabihan ng emo fashion at ang emo hairstyle. Isang pagsabog naman ang naganap November 13, 2007. Ito ay sa Philippine House of Representatives kung saan 4 na katao ang binawian ng buhay, kabilang ang kongresistang si Wahab Akbar. At bukod pa sa napakaraming mga sugatan, sa investigasyon ay gawa raw ito ng mga miyembro ng Abu Sayyaf
At isa rito itong si Ikram Endama na nadakip ng mga kapulisan at na-convict noong 2017. Ako na lang. Ako na lang ulit. November 14, 2007 ay pinalabas naman sa takilya ang box office film na One More Chance na pinagbidaan itong sina John Lloyd Cruz at Bea Alonso na makikilala bilang sina Popoy at Basha. Mula naman November 14 hanggang November 25, dalawang bagyo ang pumasok sa bansa. Ang bagyong Lando at ang bagyong Mina. Lando na tumama sa Kabisayaan at sa Mindanao kung saan siya nakatawang pinawian ng buhay. At ang bagyong Mina naman na tumama naman sa Luzon kung saan ay napuruhan naman ang Kabikulan at iba pang mga lugar sa Kamaynilaan. Nagpasimula naman sa GMA 7 ang travel documentary show na Born to be Wild. Ito ay original na pinag-usan itong sina Romy Garduce at Ferdinand Resio. Hanggang sa mapalitan itong si Garduce, itong si Doc Yeltsin Donato. Lahat ng taong naghahangat ng pagbabago, samahan nyo kami rito sa Makati. Muli namang lumabas sa kalye itong si Antonio Trillanes IV na sa mga panahong ito ay senador na. Kasama ang ilang mga sundalong Magdalo at itong si Brigadier General Danilo Lim. Nagmarcha sila sa kabaan ng Makati at pumasok sa Manila Peninsula Hotel kung saan dito ay hiniling nila ang pagre-resign nitong si Pangulong Gloria dahil doon sa dami ng katiwalian sa kanyang pamumuno. Umabot sa binakbakan ng mga tropa ng gobyerno ang grupo na itong sina Trillanes. Ito ay makalipas ng palugit na binibigay sa kanila para sa kanilang pagsuko. Kaya nga lang para daw hindi na dumanak pa ng dugo at hindi na madamay pang ilang mga sibilyan na taga-suporta rin nila. Na gusto na rin pababain sa pwesto itong si Gloria ay sumuko na lamang itong sina Trillanes at Danny Lim. At ito sa pagkakataon ito ay muling madadagdagan ang kasong kakaharapin itong si Antonio Trillanes. Mauuso sa taong ito ang ilang mga party song tulad ng Papaya, napapasikatin pa nga nitong si Edo Manzano, at ang Chiquita naman, napapasikatin naman nitong si Marian Rivera. Sa pagtatapos ng Pinoy Dream Academy Season 1 ay agad na humataw sa music scene ang mga naging kalahok dito, kabilang nga si Ian Constantino at itong si Ronnie Liang sa kanyang kantang Ngiti at si JR Shabok naman sa kanya namang kantang Hiling. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Tanging ikaw lamang ang Samantala ilang mga OPM songs pa ang maririnig din sa taong ito na umabot ang kasikatan hanggang sa panahon natin sa ngayon. Katulad ng ngayong Naririto Ka, itong si JR. Ngayon'y naririto. Sumayaw Ka at Lando, itong si Glock 9. Sumayaw, katawan ay igalaw. Sige, sumayaw ka. Dahil na ano mang bagay ang pilit na ihadlang at sino man ay walang makapit. Ikaw nitong si Sarah. Dahil ikaw lamang ang hindi lumisan. Love Will Lead You Back. At ang I Don't Want You To Go nitong si Kyla. Love will lead you back. Someday I just and from the start. Maybe Catch Me and Fallen nitong si Tony G. how can something so wrong feel so right? Oh, Someday nitong si Nina. someday someone's gonna love me the way. Even If nitong si Sam Concepcion. Even if the world would disappear. At napakarami pang iba. Hindi na natin mailalagay lahat dahil sobrang dami. Baka puro kanta na lang ang mailagay natin. Samantala, December 6, 2007, naganapin naman sa Thailand ang 24th Southeast Asian Games, kung saan muli na naman tayong babagsak sa ika-6 na pwesto na meron lamang 41 ginto, 71 silver at 76 na bronze. Papasok naman sa 2007 Metro Manila Film Festival ang mga pelikulang Enteng Kabisote 4, Okay Ka Fairy Ko, The Beginning of the Legend, Bahay Kubo, A Pinoy Mano Po, Katas ng Saudi, Resiklo,
Sakal Sakali sa Klolo, Shake Rattle and Roll 9, Anak ng Commander, Banal, at ang Desperadas. Best Picture naman ang pelikulang Resiklo, Best Actor itong si Jinggoy para sa Katas ng Saudi, at Best Actress naman itong si Marcel Soriano para naman sa Bahay Kubo at Pinoy Mano po. Sa pagtatapos ng taon, sa mismong araw ng pagsalubong ng bagong taon, December 31, 2007, kasagsagan ng pamimili ng mga tao ng paputok sa fireworks capital ng ating bansa, sa Bukawi, sa Bulacan. Ang Bukawi Fire, kung saan ay 10 tindahan kasi ng mga paputok ang nasunog. At syempre kung masusunog ang mga tindahan ito ay napakaraming mga paputok ang nag-ignite. Kaya naman sunod-sunod ang naging pagsabog. Alam mo yung naglalakad ka lang sa may makakasalubong kang kwitis. At sa 1 oras mahigit na sunog ay sobrang nagkagulo ang lugar at naging dahilan din ng matinding traffic sa North Luzon Expressway. Kung mapapansin natin, hindi talaga natibag ng kahit sino o ng kahit ano ang pamamahala ni Pangulong Gloria. Kahit pa ito ay makailang beses nang dumasa kontrobersya at naroon pa nga na pinanghawakan niya o ng pamunuan niya ang sinasabing ang pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Dakan nga lang na hindi nga ito nararamdaman hanggang sa laylayan. Sa taong 2008, abangan natin ang mga mangyayari sa ating bansa. Tulad ng patuloy na pag-iimbestiga sa City Edil Contract, ang RCBC Bank Massacre, ang pagdukot sa mamamahayag na si Ces Drilon ng mga Abu Sayyaf, ang paglubog ng Princess of the Stars at napakarami pang iba. Muli maraming salamat sa inyo mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Sa ganun ay makahabol ka sa ating mga timeline. Maraming salamat sa inyo mga pao at see you sa next episode. Bye bye.